Guys, ako nga pala si Agad Trader. Kasi nagte-trade ako agad nang walang drawing ng technical analysis. Habang pinapanood ninyo ang mga videos ko, matututunan ninyo ang real-time response ko sa paggalaw ng market. Nandiyan ang losses at syempre ang winning trades. At para malaman ninyo ang risk management strategy ko, pakipanood na lang yung day 1 video ko. This is day 14. Let's go! So ngayon guys ay July 8, 2024, Monday, no? So 7:45 ng gabi. Meron tayong running trade na kumikita natin. Malapit ng tamaan, no? Hindi ko pa tinitake profit 'yan. Gusto ko talagang tamaan yung target profit kasi yun yung exact percentage na mababawi ko itong dalawang losses ko. Okay? So, nakailang trade na ako? 1, 2, 3, 4, 5. Naka 5 trades na ako. 6 trade tong running na to. And sa 5 trades, meron na akong 1, 2, 3. Okay, 3 winning trades, no? So, kung titignan natin, 3 divided by 5 times 100. Still, that's 60%. Okay. Katulad ng mga nagdaang araw, 60% palagi, halos palagi yung win rate ko, no? So, okay na yun. Sige, simulan na natin ang trading session natin. Out of 23 pairs, first pair. Hindi, iba na lang kasi BTC din yung tinitrade ko eh. 21 na lang yun. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ORDI USDT. Okay. Ilang swipes ang gagawin natin ngayon? 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Okay. Hanapin lang natin yung Monday para doon natin mailagay yung replay. Atras pa natin. Hindi ko naman nakikita yung market. Monday, konti pa. Ito. Okay, na yung 11:30 ng Sunday. Asa na ba yung price? Nasa taas. Okay, tignan natin yung structure ng market. So, nag-downtrend siya, tapos nagkaroon na ng parang reversal dito para umakyat. Pero nung tinatch niya tong price na to, dito, nag-reject siya, pababa ulit. Okay. So, nire-respect niya to. Maaaring mag-consolidate yung price dito sa area na to. Ito yung maging resistance, ito ay maging support kung hindi magte-trend yung market. Pag ganun ko siya inisip, baka ganun nga. So, ito-try ko lang guys, ha? Since dito sa part na to, naka-ano na yun, 1, 2, 3, 4, 4th hit na to, pwedeng mag-break out dyan yung market. So, try lang guys, no? Try natin mag-long. Stop loss sa ilalim lang nito. Tapos 1.21 yung ating risk to reward ratio palagi. Okay. Let's see. Okay, bumagsak yung market. Nagpatuloy siya sa downtrend. So it means na may downtrend pa. Kung may downtrend pa, edi sasabayan lang natin yung downtrend niya. Kaya mag-short tayo. Yung stop loss sa taas konti nitong area na yan, 1.21. Medyo maluwag lang yung position size natin ngayon. Okay. Ayos. Then, nasa downtrend pa rin siya. Kaya, simply, susundan lang natin yung trend. Okay. So, yung stop loss, dito na lang banda. Sa taas lang nun. Para malapit-lapit yung target profit.
Yun, ayos, tinamaan. Okay, so haba-haba yung candle na bumaba. Talagang nasa downtrend, no? Yan ang mga clear sign. Talagang downtrend tayo, guys. So, saan kaya? Dito lang, sa taas nito. Kahit medyo malayo-layo na rin yan. Mahaba rin naman yung candles eh. Pag nag-consolidate na, doon na lang ako mag-set ng masisikip na position size. Okay? So, win trade again. Isa pa. Yan lang guys. So, nakikita nyo na yung stop loss sa taas lang itong ano na yan, swing. So, nakikita nyo na guys na ang simple lang ng trading strategy ko na sinusundan ko lang talaga yung trend guys. Tapos kung manalo, edi ayos. Pagka tinamaan yung stop loss, edi i-analyze na lang natin kung kamusta ba yung galaw ng market. So dito makikita natin na medyo nagko-consolidate na siya. Tapos nireject niya tong price na to. Then nag-retest na pabalik dito. Now does it mean na maglolong na ako? Hindi pa rin. Bagamat medyo malinaw yung sign na maraming green candles paakyat, no? Yung mga ganyan. Tapos nireject dito. Iniisip ng marami, ano to yung parang double bottom. Yung gano'n. Tapos aakyat na ulit. Pero, nang naisip ko lang, baka mag-retest lang sa area na to or baka balikan lang yung balance na to. Ganun lang. Kaya, kahit ganun, mag-short pa rin ako, guys. Pag nakakita lang talaga ako yung sobrang mahabang candle na talaga. So, ibig sabihin, tatanggapin ko na matatalo ko dito. Oo, ganun guys palagi. Kaya sa trading, para maging profitable, dapat sa taas lang ng stop loss. Yung stop loss sa taas lang nito. So, dapat alam natin kung paano tayo matatalo. Yun ang secret sa pagiging profitable. Dapat marunong kang matalo. Na habang natatalo ka, pero panalo ka pa rin. So, paano yun? Paatras na nga yung account, no? So, last na. Parang uptrend na nga, no? Kasi may mahaba ng pitik dito, Pero what if naging resistance to? Last na. Makulit din ako, So, naninindigan pa rin ako dun sa bias ko na nagre-retest lang ng mataas. Bagamat pwede nang pumitik yung pataas, no? Yun. Di nabawi ko na. So, inisip ko lang na resistance to. Tsaka bumagsak, no? So, paano tayo magiging profitable habang natatalo again? 1% natalo ko dito. Tapos dinoble ko. 2% talo ko dyan. So, 3% na to, di ba? Yung talo ko. Then, itong 2%, dodoblehin ko. Sa kasunod na trade, 4% to. So, yung total nitong dalawa, 3% loss. Nung dito nanalo ko, 4% yung panalo ko. So, nabawi ko yung 3, nadagdagan pa ng 1%. So, ganun lang kasimple guys, di ba? Paano yun? Bawal ako matalo na sunod-sunod. Oo, bawal matalo ng sunod-sunod. Ganun lang yun guys. Kaya dapat careful. Ano to? Long or short? Dito, pwede akong mag-isip-isip konti. Na-reject niya tong price na to Kaya pwede bumagsak pa rito Or uptrend to na nag-retest lang sa area na to. Pagka ito binutas niya, edi short na yan. Pero pag nirespect niya to, ibig sabihin uptrend na yan. So, parehas valid yun guys. At sa trading, palaging 50-50, hindi yung tinamaan to, ibig sabihin 100% aakit na yan. Hindi ganun guys Walang sure sa trading. Kaya talagang para maging profitable, dapat alam mo kung paano ka matalo. Tapos pipili ka lang ng kung anong gusto mong pipili ka lang ng gusto mong position, kung long ba or short. Ganun lang guys. Itong mga advice na binibigay ko sa inyo guys, batay naman to sa sarili kong strategy, no? So, ba't ako dito? Anong position natin? Umakyat. Pero pag akyat, nag-retest. Hindi niya na-break to. Pwedeng nagko-consolidate muna bago umakyat. Or pwedeng talagang pababa to. So, pag mga ganyan, liliitan ko lang yung stop loss para matamaan ko yung target profit kung babagsak man siya. Okay, so umakyat na talaga siya. Pero parang nirespect niya pa rin to, no? Itong zone na to. Pag akyat niya, bumaba. Pero parang nagkakaroon ng momentum na pataas.
So sige, pagbibigyan muna natin yung long. Ganyan lang guys. So talagang random chances. Tanggap natin guys na 50-50 palagi sa trading. Na pwedeng mangyari yung according sa gusto mo, pwedeng mangyari yung kabaliktaran. So hindi talaga may iwasan. So uptrend, edi maglulong lang tayo guys. Ganun lang yun. So ganun talaga sa trading guys. Dapat alam natin kung paano matalo. Dito sa ilalim lang niya stop loss. Habaan na natin. Baka kasi pumitik na ng mahaba yung pataas eh. Kapag ka umakyat na. Pwede rin bumuelo muna bago siya umakyat. Minsan ganun eh. Ayan, katulad ng bumuelo nga, pero medyo malapit kasi yung stop loss natin. Kaya tinamaan. So, I believe, pipitik na to pataas. Kaya magwa 1.21 lang ako. Medyo dikit yung stop loss ko guys, pero malaki talaga yung chance na pipitik na yung pataas pag gaganyan eh. So, ganoon lang. Usually, ayan, i-break niya tong, nakita niyo yung guys. So, dito usually, okay, nakailang touch na siya. 1. O, baka nga magmula pa rin, eh. O, dyan, o. 1. O, hindi, dito na lang. 1, 2, 3, 4. Umangyat. Tapos, syempre, may mga magti-trade dito, maglulong. Parang yung ginawa natin posisyon kanina. Eh, medyo dikit yung stop loss. Sinalo muna niya yung mga stop loss dyan bago siya tuluyang umakyat. Nag-retest muna ng malalim-lalim. Ganyan naman yung market eh. Pagka guys, palagi talaga kayo nagtitrade. Mag-trade kayo araw-araw. Kung may time kayo, kaya katulad ng ginagawa ko, mag-backtest kayo guys. Kasi itong ginagawa kong style na pinapanood ninyo, guys, pagka nagkaroon na kayo ng maraming experience, talagang kahit walang drawing or makukuha nyo talaga dito lang yung stop loss sa ilalim yan. Talagang parang sa pakiramdam na yung magiging trading natin. Hindi na by the rules na dahil may nakita akong imbalance, dyan, tatalbog dyan yung price, kaya mag-aabang ako ng mga ganito. Or aabang ko yung ganitong session. Okay naman lahat yung guys kung sa forex na. Okay naman yan. Kaya lang, hahanapin mo lang talaga yung profitable sa'yo. Nagkataon guys na sa akin ito yung profitable. So makikita natin dito guys, na-reject na tong price na to. Malakas yung rejection, mahaba yung candles. Kaya pwedeng mag-bounce dito kung ito yung support. Pero gusto ko munang isipin na babagsak siya kasi na-reject siya doon ng malupit. Okay, so ganun nga nangyari. Babagsak nga siya kasi na-reject. Paano yung na-reject na malupit? O pag-akit niya dito, o pinitik pababa, no? O pinilit niya umakyat, pero pinitik talaga pababa, ayaw talaga. May mga nakasil dyan na malalaki. Ito ang mahaba ng candle na white, sinundan ng pahaba, kaya nag-short tayo. Pero hindi ko alam kung saan yung support zone dito. Kaya mag-short muna ako. Kasi pwedeng may balikan eh. Pwedeng ito, balikan tong price na to. Parang hindi pa siya nababalikan eh. Or baka bumalik doon sa baba. Depende yan eh. Pero short lang. Okay. So, okay, tigil ka muna bro. So, umakyat siya. Binalikan yung price na yon. Mahaba yung green candles. Parang gustong ito, parang ito yung support nga, no? Support zone. Kaya pwede tayong mag-long dyan, no? Pero resistance din to kanina. Kaya medyo nakakalito rin. Kaya mag-short pa rin ako. Mas gusto kong pakinggan yung bias ko dito na mahabang candle. Though ngayon, nagko-consolidate yung market. Hindi ka natamaan. Ang tinamaan pa yung stop loss natin. Okay guys, so bumalik na siya sa taas. Medyo hindi na ganun ka kasi pag-akit niya, pag-touch niya ng price na to, dapat may mahabang white candle. Pero wala naman eh. Ito ano ba to? Hindi eh. Nag-consolidate muna siya bago nag-sell eh. So pag ganyan, hindi ako fully convinced na babagsak yung market dyan. Stop loss sa ilalim lang nito. Pwedeng i-break niya na to. Bagamat parang third touch pa lang. Pero iniisip ko pwede niya i-break. Pwede rin bumagsak muna. Pero pwede niya rin i-break na yan pataas. Nag-consolidate na dyan yung price. So, indication na yan na magpo-push through na yung paakyat. No?
Ganun lang. At since uptrend tayo guys, yung stop loss sa ilalim lang nun. 1.21. Long lang tayo. Sundin lang natin kung ano yung trend ng market. Pag sinunod mo yung trend, di ka maliligaw. Nakakaligaw lang naman yung market kapag ka nagko-consolidate siya katulad nito. Eh, pagka nakatitig ka talaga sa chart, kakabahan ka habang pinapanood mo yan. Kaya yung strategy ko involves na hindi talaga ako nakatingin sa chart. So guys, ito, bumagsak. Kaya lang binawi pa akyat, no? So short na ba yan? Hindi. Baka kinuha lang tong imbalance dito. Tsaka may mga tama-tama siya dyan. Sabi ng iba, liquidities yun. Ganun. Eh, baka kinuha niya lang to bago pumitik pa akyat. Or pag bumaba siya, di naka-downtrend tayo. Matibay yung risk support zone dito. Pero paulit-ulit niya rin binabalikan. Parang gusto niya talagang balikan yan pababa. So, magsi-short ako. Sige pa, di pa tinamaan eh. Yun, ayos. Okay. Ano na? Naka-downtrend kasi pabagsak na siya eh. Eh di pag nagkaroon ng mahabang white candle, ay green candle, tsaka tayo maglong. Ganun lang yun. Sundan mo lang yung market. Magre-respond lang tayo sa market, no? Yan. Okay. Umakyat. Does it mean na pwede na mag-uptrend? Pwede. Pwede siguro. Pwede, no? Binalikan niya lang yung price na to, tapos aakyat na siya. Pwede lang ha. Pwede rin hindi. Ganun inisip ko lang na baka pwede nga. Okay, medyo nagko-consolidate yon. Paakyat na. Ba't ko naisip? Kasi nakita na ako na sunod-sunod na pababa. Usually 1, 2, 3. Tapos biglang may pitik na mahabang pa ganon. Eh, pagka ganyan, usually nagre-reverse talaga yung market. Ulit, ano itsura nun? Ang itsura lang nun ay... parang 1, 2, 3. Tapos biglang pipitik na yung pataas. Biglang may pitik na pa gano'n, no? Pag ganyan. Usually ganyan. Mga structure, no? So, ano to? Eh, binalikan niya to eh. Itong resistance na to eh. Usually, pag nakailang balik na, hindi niya na i-respect yan. Pwedeng konti kasi baka third touch pa lang to. Pero gusto ko i-take yung risk na maglong. Kasi binalikan niya na eh. Usually, ayun. So, ano muna siya, pumitik muna pataas bago siya bumaba na parang nirespect niya, no? Pero maglulong pa rin ako guys. Kasi gusto ko long pa rin. Iniwala akong kaya pang umakyat ng market. Lalo parang binutas niya na yung area na yun. Consolidate lang. Nakakalito kasi may mahabang rejection dito. Parang nireject yung pag-uptrend, no? Baka binalikan lang yung imbalance. Kaya maglulong pa rin ako. Ang oras na ba ngayon? 10 ng umaga, tanghali na. Okay. Bumagsak na yung price. Baka binalikan lang. Eh paano to? Sa long term. Parang ano siya. Hindi ang hirap eh. Hindi ko pa makita eh. Okay. Downtrend na ba? Oo, parang downtrend na eh. Medyo malalim na yung ano niya, yung pagbagsak. Kaya magsi-short lang tayo. Yun. So, pumitik na pataas. Pero baka
Parang ano eh, no? Gusto niyo talaga umakyat eh, oh. Parang aakyat pa eh. Pero parang gusto ko rin mag-short. Ba't ka mag-short? Eh, baka double bottom to, ano, yung W na gano'n, tapos biglang aakyat, no? Paano kung labanan natin yun? Trip lang. Kumontra tayo sa ano, di ba? Minsan pag kinontra mo, panalo pa eh. Talagang walang ano eh, hindi naman 100% natutupad yung rules. So, winning trade na to Sunday na ng gabi. Okay na yan. So, nakailang trades tayo as of this session. Bilangin natin. Naka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 trades tayo ngayon, guys. At ang winning trades natin sa 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, meron tayong 14 winning trades out of 29. O, tignan nyo win rate natin, guys. 48%, less than half, no? Pero kahit less than half ang win rate natin, 14% pa rin yun. Okay, meron tayong 14% in a week. 14% weekly. Okay, palagi 100,000 eh. Paano kung 1,000 naman, guys? Meron kang 800 pesos. Imagine ninyo, 84% yun, guys. Kung consistent ka na ganyan sa loob ng 6 months, congratulations, lalaki rin yan. Kung consistent ka na ganyan, di mo ginagalaw sa loob ng isang taon, magiging milyonaryo ka eh, kaya eh. Pero syempre, hindi naman tayo consistent na 14% weekly. At hindi rin naman palaging smooth yung panalo. Minsan, magka-consecutive loss din tayo na marami. Pag ganun kasi, madugo yun eh. Talagang yung account mo, muntikan sa sabog yan. Masusunog yan eh. Pero, halimbawa, naka-anim na talo ka, sunog talaga yan. Sabog talaga yan. Pero kung paano pala yun? Kung maiwasan yung anim. Actually, may iwasan yan, guys. May isa pa akong strategy, more than this strategy na itinuturo ko sa inyo. Ituturo ko sa inyo yun sa community na lang. At para malaman nyo kung ano yung strategy ko na yun. No? So as of this moment, ang mahalaga, malaman lang ninyo paano ba yung understanding ng market. Actually, kahit dito lang, maging disciplined lang kayo more than sa ginagawa kong ito. At on your own, natuto rin kayo sa market psychology, guys. Kayang maging profitable talaga. Salamat sa time na panonood ninyo. See ya, guys.